Leo, salamat na nandito ka. Nanginginig ako sa takot. Leo, Hayo ni Mila, pwede na umalis. Ngunit, ang iyong fiancé, Daisy? ikaw manatili. Ako? Bakit? Anong nangyayari dito? alam mo ang pamilya ng Flores, di ba? Nawala ni Mila ang baril ng amo. Kung ayaw niyang mawala ng kamay, Hindi. Ang kapalit ay ang kanyang fiancé. Ikaw, magpapalipas ng gabi kay Mr. Flores. Mr. Flores? Si Ethan Flores ba? Ang kilalang mafia don? Palayain niyo ako. Bitawan niyo ako. Palayain. Oh, Diyos. Salamat. Hindi... Walang pangalawang pagkakataon para sa sinuman. Yan ang batas. Leo, hindi mo sila payagan. Hindi mo ako ipapadala sa isang maniac na yan. Siguro, matanda na siya. Pasensya na, Daisy. Hindi ko hayaan na putulin ang kamay ni Mila. Isang gabi lang. Magiging okay ka. Unahin kitang puntahan bukas. Halika dito. Pumunta ka dito. Kaya pala siya ang kilalang dugo at kulo. Si Ethan Flores. Yung adik sa pagpatay. Diyos, tulungan niyo po akong mabuhay ngayong gabi. Pumunta ka dito. Wait, hindi siya matanda at pangit. Siya ay bata at gwapo. Sa tingin mo, mapasaya mo ako? Alam mo, wala akong pasensya. Ang buhay mo ay nakasalalay sa iyong pag-uugali na yung gabi. Naintindihan mo ba? May problema ba? Hindi ka ba nagsanay kay Leo? Ganun ba? Hindi. Hindi man lang ako hawakan ni Leo. Dahil ba hindi niya ako mahal? Sagutin mo ako. Bugbugin niyo ang katulad niyo, mga tarantado. Oh yeah, tatawagan ko ang seguridad. Okay ka lang. Cute ka naman. Anong pangalan mo? Ethan. Hi, Ethan. Pakinggan mo ako. Mula ngayon, ako lang ang lalaking pwedeng hawakan ka. Naintindihan mo ba? Hihintayin kita hanggang sa mahal mo na ako ng lubos, Daisy. Okay ka lang, Daisy? Buong gabi ako nag-aalala. Dumating ako para sanduin ka, tulad ng sinabi. Totoo? Kailangan ko bang magpasalamat na yun? Daisy, pasensya na. Muminanam tayo, ha? Hindi, tarantado! Bitawan mo ako! Diego... Boss, bas mo talaga si Leo kasama si Miss Smith? Walang hurrying. Una, kailangan niyang malaman kung gaano siya duwag. Tapos, siya ay magiging akin lang. Okay?
Huwag mo nung Daisy. Mampapakasal pa rin tayo. Binili ko na yung bahay na nasa pangalan mo. Gusto mo, di ba? Ako na magluluto para sa'yo. Masarap siguro maging mayaman na magagawa mo ang gusto mo. Ngunit hindi ako. Nasugatan ang daliri mo. Huwag mo na akong natuan. Pupunta ako. Ganyan lang ang paraan mo para magbawi? Manatili ka. Please. Kailangan ko umalis, Daisy. Babalik ako. Maghintay ka lang dito. Is she really just your sister? Sumakit ang tiyan ko. Pwede ka pumunta? Masama ang pakiramdam ni Mila. Kailangan kong umalis. Hey, nasugatan ng pamamita. Punta ako. Daisy, kailangan ko umalis. Umiiyak si Mila. Babalik ako. Langis lang. Pero sobrang nag-aalala si Leo. Kapag mahal ka talaga ng tao, makikita mo. Hey, Olivia. Salamat sa pag-ghost sa bestie mo kagabi. Joke lang. Kumusta ang date niya ni Leo? Ang future hubby mo? Kagabi ay... Ang espesyal ng kagabi. Oh, kayo talaga? Uy, hindi ko alam kung anong isusuot sa kasal mo. Kailangan nating mag-shopping. Olivia, pasensya na pero... Walang mangyayaring kasal. Hindi ako ikakasal kay Leo. Ano? Bakit naman? Okay na si Mila. Pupunta ako para kunin ang singsing. Makita tayo sa jewelry shop. Mahaba ang kwento. Pasensya na, Olivia. May nangyari. Kailangan ko na umalis. Salamat po. Daisy? Pili ka lang ng gusto mo. Leo, ako mismo ang na-design ng singsing. Nasaan na? Wow. Paano yan? Malaki yan, di ba? Subukan mo yan. Okay, narinig mo ba ako? Tinanong ko yung singsing na inihanda ko ng maraming oras. Nasaan na? Oo. Nilagay ni Mila sa toilet. Pili ka na lang ng iba. Binuhos ko ang puso ko sa singsing na yan. Nilagay lang ni Mila sa toilet. Parang walang nangyari. Daisy, kapatid ko siya. Pinapalaki mo lang ang bagay. Singsing lang yan. Hindi, malaking bagay ito. Kung hindi mo siya mapigilan, baka kailangan nating ituloy muna ang kasal. Kung mahal niya ako, gagawin niya ang tama. Daisy, wala akong oras dito. Kung tapos ka na maging baliw, tawagan mo ako. Ano ginagawa mo dito? Nag-impake na para sa honeymoon? Wow, impatient, ha? Wala kang pakialam, Manang. Hindi ka nahihiya? Sa tingin mo, dapat pa rin pakasalan ka ni Leo matapos mong ipahiram ang sarili sa matandang lalaki? Kung ako ikaw, baka nagpakamatay na ako sa kahihiyan. Mila, ayos ka lang? Yo. Ako, wala akong ginawa. Bigla na lang akong sinampa. Masakit talaga. Daisy, anong problema mo? Nanginginom pa umanhin na yon. Ano? Hindi, nararapat sa kanya.
Daisy, pakakasalan pa rin kita. Ngunit hindi ka pwedeng magmalabisa. Humingi ng paumanhin kay Mila. At ako rin ang hihingi ng tawad. Kung hindi, wala nang kasal. Kung ganyan ang tingin mo, sige. Nang kasal. Totoo bang sinabi niya? Sinabi niya talaga yon? Leo, anong gagawin natin? Hey, hindi ka galit sa akin, di ba? Siyempre hindi. Easy lang yan. Alam ko siya. Bigyan ng ilang araw, babalik din siya. Magmamakaawa sa akin. Nagbigay na ako ng pagkakataon. Bakit walang tugon sa 3 araw? Hindi naman niya talaga. Focus. Dito tayo para kay Ethan Ellison, remember? Umuwi na siya galing abroad. Kailangan mong ibuhos ang lahat kung gusto mong makakuha ng parte. Naririnig ko na ang Ellison family business naging global sa 5 taon. Mas mayaman siya kaysa sa lahat ng atin. Tama kayo. Kakuha ng deal na yon. Maaga pa naman. Kapag dumating siya, bilhan ko siya ng pinakamagandang scotch dito. Ang pinakamahusay ang manalo. Hindi naman niya talaga ika-cancel ang kasal, di ba? Parang may mali sa kanya lately. Hindi, imposible. Hindi ko siya hahayaan na i-ghost niya lang ako. Hindi sapat ang offer dati. Bigyan ng tamang alok. Balik din siya sa akin. Anong problema niya? Baka si Ethan nagpabaliw na sa kanya. Oh my God, narinig mo na yung tagapagmana? Si Ethan Ellison? Genius sa business at sobrang gwapo. Oo, at ang mga producer sa Hollywood nagmamakaawa sa kanya para mag-movie. Ang mukha niya lang, ubos ang lahat ng sinehan sa US. Kapag pumasok siya, agad akong action. Abangan niyo ladies, siya mismo ang lalapit sa akin. Mila, anong problema mo? Anong problema mo? Mag-ingat ka, Miss Smith. Grabe ka bang hunting ng lalaki? Hindi mo man lang napansin. Binangga mo talaga ako. Mila Scott, pumunta ako dito para hiwalayan si Leo. Itigil mo na ang pag-arte mong baliw. Hiwalayan? Please, hindi ko alam kung anong kasinungalingan ang sinabi mo para maimbitahan dito. Pero hindi ka belong dito. Walang kwenta. Kailangan kong mapalit ng damit. Mila, ayos ka lang. Leo, gusto ko lang humingi ng paumanhin kay Daisy dahil nabuhos ko siya. Pero itinulak niya ako. Mila, tama na ang laro. Sumilence. Daisy Smith, palagi kitang ginawang mabuti. Ngayon gusto mong gumulo dito? Sa lahat ng lugar? Leo, nandito ako dahil ikaw ang nag-imbita. Siya ang fiancé ni Leo? Saan mo siya nahanap? Sa sale ng Ross? Ang lakas ng bibig niya sa kapatid ni Leo. Magkakaroon lang ng gulo. Leo, kapatid mo lang talaga siya. Ano ibig sabihin nun? Sumilence. Itigil ang pag-arte mong baliw. Humingi ng paumanhin. O hindi kita pakakasalan. Maniwala ka, hindi ka makakahanap ng katulad ko. Walang hanggan. Sa akin siya. Siya ang akin. Kahit magmakaawa ka, hindi siya magiging sayo. Ethan Ellison! Nandito siya! Ethan Flores, ang mafia don nung gabi na yun. Paano siya ang tagapagmana ng pamilya Ellison?
Hindi siya. Walang pekla. Hindi ako bakla, pero ang gwapo niya. Kaya, sino sa inyo ang gumawa nito sa aking babae? Sinabi niya ba na siya ang babae niya? Hindi pwede. Mr. Ellison, merong mali dito. Ibig kong sabihin, hindi naman siya ang type mo, di ba? Kaya ikaw ang may gawa, no? Karangalan po, si Daisy, aking fiancé. Alam kong bago ka sa LA, pero hindi pwede. Nakakatawa dahil 4 na gabi ang nakalipas, naalala ko na binigay mo siya sa akin bilang regalo. Mr. Ellison, nagbibiro ka lang. Hindi ko ipagkakaloob si Daisy sa... Kay Ethan Flores ka. Sa gabing yun? Hindi mo kailangang bulong ha. Pwede kang magsalita ng malakas dito. Binigay mo talaga ang fiancé mo kay Mr. Ellison. Jesus, Leo. Hindi ko akalain na ipapamigay mo ang fiancé mo para sa negosyo. Walang katuturan ito. Akala ko si Daisy ay natulog sa matandang baliw na maniac. Mila, nawala mang baril ng amo. Hindi mo ba siya nakita? Hindi, yung tao lang niya na naghatid. Akala ko matanda siya, parang lolo o ganun. Amo, paumanin sa pagkalit. Putang ina! Siya yung lalaki sa mansyon! Kaya ikaw ang mafia doon. Ethan Flores. Wait, sinasabi mo na si Mr. Ellison ay siyang maniac na yon? Grabe yan. Pero pareho silang Ethan. Sigurado siyang siya. Parang isang legend. Mr. Flores, salamat sa pagligtas. Ngunit kung dapat mong itago ang iyong pagkakakilanlan, hindi mo na kailangan gawin ito. Nag-aalala ka para sa akin. Look, relax, okay? Ang Ellisons at Floreses kontrolado ang buong LA. Kung may magtangka sa amin, napaka-bobo niya. Wait, hindi pa na matanda ang nakasama mo? Kaya bumalik ka na may masamang ugali at gusto akong iwan. Dahil napagtanto mo mas bata siya at mas gwapo sa akin? Daisy, ikinadiri kita. Excuse me. Oh my God! Okay ka lang? Takbo! Papatayin niya tayong lahat! Maghintay lahat! Relax. Sinuntok ko lang siya dahil binenta niya ang fiancé niya para sa kanyang sinasabing kapatid na babae. At sinisi pa siya. Leo, paano mo nagawa yan? At ang mga chismis tungkol kay Ethan Flores ay walang katotohanan. Ang aking amo hindi sinakta ng inosente. At malinaw, hindi siya matanda na malapit na 60. Narinig ko ang pamilya Flores nagbibigay ng daan-daang milyon sa mga charity taon-taon. Pero walang nagsasabi nito. Oh my God! Wala akong nakitang lalaki na ganyan kagwapo. Humingi ng tawad sa kanya. Ngayon? Daisy, pasensya na. Pasensya na. Daisy, pasensya na. Ngunit Mr. Flores, binigay ko lang siya sa iyo ng isang gabi. Kaya siya pa rin ang aking fiancé, diba? Anong sinabi mo sa akin? Anong sinabi mo sa akin? Sa tingin mo ba talaga na makipagkumpetensya ka sa akin para kay Daisy? Huwag po, Mr. Flores. Huwag. Gusto mong magnegosyo? Magkasundo tayo. Makialam kay Daisy. O sasabihin ko sa lahat, ang masamang sikreto ng pamilya Scott. Naiintindihan mo na ba? Opo. Anong sinabi mo? Sabi ko salamat sa welcome party. Gustong gusto ko. Totoo. Sabihin mong, Leo, hindi ako maghihintay buong araw.
Anong sinabi ni Ethan? Na mukhang patay si Leo? Di ko alam. Sige, hindi na kami engaged ni Daisy. Pwede mo na siyang dalhin. Maganda. Kailangan ko ng pabor. Simula bukas, gusto ko malaman ng buong LA na si Daisy Smith ay akin. Gawin mo yan? May kontrata kayong dalawa, okay? Yeah, okay. Kaya, ayaw mong umuwi sa akin? Ilapag mo muna ako. Kailangan nating mag-usap. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Pero kailangan ko malaman kung anong napagkasunduan ninyo ni Leo. Kalimutan mo na siya, okay? Hindi ka na niya... Ethan, kailangan mong sabihin sa akin. May kinalaman ba si Mila? Kaya, mahal mo pa siya, no? Hindi. Hindi, nagtataka lang ako. Miss Smith. Sumama ka sa akin at sasabihin ko, ha? Hindi. Sabihin mo muna. Saka ako sasama. Alam ko. Boss ka. Gusto ko nang malaman ang nangyayari. Hindi mo ako sasaktan dahil lang sa tanong ko, di ba? Miss Smith, halatang halata. Higit pa si Mila kay Leo kaysa kapatid. Silang dalawa, ginagamit ka lang nilang takip. Alex, tumahimik ka. Patayin kita mamaya. Tutong. Daisy, mahal kita. Maging girlfriend mo ako. Pasensya na, Daisy. Hindi ko hahayaan putulin ang kamay ni Mila. Isang gabi lang, magiging okay ka. Uunahin kita bukas ng umaga. Hindi, nararapat sa kanya. Hey, Daisy. Hindi, yaw ako. Kailangan ko kausapin sila. Daisy, makinig ka. Daisy! Daisy! Hintay! Hindi, kailangan nung bitawan ako. Kailangan kong kausapin sila. Daisy, makinig ka sa akin. Niligtas kita sa gulo na yan, ha? Ako ang Don. Ikaw ay kasama na ng Ellisons, ha? Ako ang hari dito. Kaya ikaw ang reyna. Naintindihan mo? Sa buong panahon, akala ko si Mila ay nagplano para makuha si Leo. At siya ay masyadong bulag para malaman. Ngunit pareho nilang niloloko ako. Hey! Look, ipinapangako ko. Hindi ka na muling iiyak dahil sa lalaki, ha? Papakita ko sa'yo kung paano trata rin ng tunay na lalaki ang babae. Saan ako? Nakatulog ba ako? Nakatulog ka kagabi, umiiyak sa sasakyan. Naalala mo ba ang silid na to? Ang kama na to? Mr. Ellison, ibig ko sabihin, Mr. Flores. Ako? Ethan. Tawagin mo akong Ethan. Okay. Ethan. Salamat sa tulong mo ngayong gabi. Pero 2 beses pa lang tayo nagkita. Marami pa akong katanungan. Magtanong ka. Una, may gusto ka ba sa akin? O gusto mo lang ako? Gusto kita. Sobrang libog niya. Ngunit siya ay mafia boss. Marahil iba't ibang babae ang dinala niya dito gabi-gabi. Pangalawa, anong galit mo kay Leo? Sa tingin mo ba, pag pinag-usapan si Leo, parang nawawala ang mood? Pasensya, hindi ko mapigilang banggitin si Leo. Ano ibig sabihin nun? Ibig kong sabihin, gusto kong tulungan mo ako maghiganti kay Leo at Mila. Ikaw ang amo
at sinabi mo lang na gusto mo ako, gumawa tayo ng deal. Kung tulungan mo akong sirain sina Leo at Mila, magiging iyong kasintahan ako. Kung tulungan kitang manghiganti, magiging iyong kasintahan. Mukhang magandang deal, di ba? Jesus, Daisy. Gamit mo ang sarili mo bilang bargaining chip para lang pilitin akong tulungan ka maghiganti. Pasensya na, Mr. Ellison. Para sa katulad mo, madali lang ito, di ba? At galit ka rin kay Leo. Si Leo lang ang iniisip mo. Ano naman tayo? Ang koneksyon natin. Alam mo, hindi lang ako mob boss, di ba? Ako si Ethan. Ang tao. Hindi mo ba naiintindihan? Ako si Ethan. Hi, Ethan. Pasensya na, hindi ko naiintindihan. Okay. Magandang umaga, Miss Smith. Magandang umaga, Alex. Nasaan si Ethan? Buong gabi si boss sa gym ng boxing. Doon siya pumupunta pag siya ay stressed. Sana tulog na siya ngayon. Lagi ba siyang moody? Ano? Miss Smith, naalala mo ba si boss? Siyempre, naalala ko. 5 araw lang ang nakalipas. Binenta ako ng walang kwentang ex ko sa kanya para sa isang gabi dito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin... Alex! Becky. Matulungan kita. Ano? Magiganti. Bilang kapalit, maging aking kasintahan ka. Yun ang deal, di ba? Hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit ka kagabi. Hindi ako galit. Sa tingin ko, naisip mo lang yan. Naisip lang. Sigurado ako. Wait. Hindi ka kakain ng almusal? Ibig ko sabihin, buong gabi kang nagboxing. Dapat kumain ka ng konti para hindi ka mahimatay. Daisy Smith, hindi mo lang talaga naiintindihan, di ba? Alam mo, nung unang inalok mong deal na to, akala ko alam mo ang pagkakaiba ng lover at partner. Ang pagkakaiba? Oo, alam mo, ang partner mo alaga sa iyong mood, kalusugan, at kabutihan. Alam mo, ang lover ay gumagawa ng ibang bagay. Ano? Ang biglat. Sinasabi na nakuha niya ito nung pinatay niya ang kanyang ama-amahan, ang dating boss. Mapanganib itong lalaki. Kaya ano ang ginagawa ko dito? Handang ibigay lahat sa kanya. Ang aking biglat. Siguro iniisip niya itong Kadiri. Kung kinakabahan ka, pwede kang umalis, ha? Hindi kita sasaktan. Nabastos ko ba si Ethan Flores? Anong nasa likod ng maskara niya? Saan napunta ang kanyang piklat? Nasa kanya lang kanina. Paano nangyari yun? Putang ina, Daisy! Totoo na naghahabol ta kay Ethan, di ba?
Paano ka nakapasok dito? Tingnan mo nga. Parang ikaw may-ari dito. Ka-cute. Mila Scott, tumahimik ka. Nagalandian kayo ni Leo sa likod ko. Tapos sinubukan mong ipabili ako sa mafia para lang maligtas ang sarili mo? May sakit ka sa utak. Yeah. Ang galing ng kwento. Ang sayang hindi mo mapatunayan. Tama, walang ebidensya. Akala mo pwede kang magsalita ng masama tungkol sa akin? Dahil pinayagan mo si Ethan Flores ilang beses lang? Walang chance, puta. Para sa record, matagal na kaming magkakilala. Ano? Threaten ni Ethan putulin ang kamay ko. Dahil kailangan niyang magmuhang matapang sa harap ng kanyang mga tauhan. Ngunit kaninang umaga, nagkita kami. Nag-usap kami. Nahanap ko ang baril niya at ibinalik. Dilinis ko ang pangalan ko kay Leo. Ngayon, close na ulit kami. Pinangako niya. Pinangga ko ano? Castillo? Pony? Grabe, napaka-innocent mo. Isa ka lang sa mga sex toy niya at itatapon ka niya pag nagsawa na siya. At magkakaroon siya ng babae na katulad niya. Tulad ko. Kayo ni Ethan? Akala ko kayo ni Leo. Nakontrol ko na si Leo. Sunod-sunuran sa akin. Gagawin ko din kay Ethan ang ginawa ko kay Leo. Panurin at Matuto. Alex, tulungan siya. Daisy! Bakit mo ako itinulak? Hindi. Baliw ka ba? Hindi ako gumawa nito. Ikaw ang nagpahulog sa hagdan. Daisy, please! Alam ko, galit ka sa akin. Ngunit huwag gumawa ng kasinungalingan para lang sirain ako. Mr. Ellison, hindi mo siya paniniwalaan, di ba? Bakit ko iuhulog ang sarili ko para sirain si Daisy? Insane yan! Maaring namatay ako kanina. Pasensya, hindi ko naiintindihan. Daisy, alam ko hindi mo gusto si Mila, pero masyado kang lumampas, ha? Hindi ako gumawa nito. Sinusubukan niya kang manipuluhin. Sinabi mo sa akin nung gabi. Sapat na. Daisy, bumalik ka sa kwarto. Umalis. Ethan, pasensya sa kaguluhan. Hindi ko akalain na sasaktan niya ako. Pasensya, masakit ang ulo ko. Pwede ba ako magstay ngayong gabi? Hanggang sa ako ay gumaling. Parang sobra kang nagpupumilit. Ano? Hindi ko naiintindihan. Alam nating dalawa na si Daisy. Walang lakas ng loob na itulak ka sa hagdan, ha? Kapag may nanonood, ikaw. Kitang-kita kita, Mila. Naiintindihan mo? Kung uulitin mo, itulak ka talaga. Baka sa barko next time, naiintindihan mo? Pakinggan mo ako. Tingnan mo ako. Pinigay mo ng baril, di ba? Bakit hindi ka nalang umalis, ha? Actually, Pasensya na po sa abala, Mr. Ellison. Boss, kung alam mo na si Mila inang manipulate sa'yo at si Daisy, ay inosente. Bakit sobrang malupit kay Daisy? Kung nag-aalala siya, may mararamdaman siya tungkol dito. Pero sa tingin ko, hindi. Kaya walang problema. Halika. Miss Smith, saan po kayo pupunta? Bitawan ako. Hindi, please. Huwag po kayong umalis. Papatawan ako ni Mr. Flores ng trabaho.
Ang laki ng lugar na to. Saan ba ang pintuan palabas? Ano ito? Mr. Flores, saan mo nakuha ang aklat na ito? Ano ba ginagawa mo dito? Alam mong bawal dito. Wala akong pakialam. Sagutin mo ako. Boss, ang Cal 15 na hiningi nyo. Sabi ko, ibaba mo. Oh my God. Sa pagdating namin sa New York, ipapangako, tatawagan kita. Ang aking matalik na kaibigan. Ethan, Diyos, hindi ko na siya nakita sa maraming taon. Kayong dalawa. Kayong si Ethan. Ang aking matalik na kaibigan. Ang laki ng pinagbago mo. Hindi kita makikilala kung wala ang larawan na yan. Ngunit, halatang nakilala mo agad ako. Bakit hindi ka nagsalita man lang? Sinabi mo, tatawag ka. Hindi mo ginawa. Pinabayaan mo lang akong naghihintay. Nang makarating ako sa New York, lahat ay gulo-gulo. Bagong apartment, bagong paaralan, lahat bago. Nalubog ako sa gulo at nakalimutan. Pasensya na, Ethan. Totoo. Halatang kapagdaanan mo, maraming bagay sa nakalipas na dekada. Na-recruit ng mafia, naging pinuno ng pamilya ng Flores. Siguro ay mahirap. Ang bata pa natin. Bata pa at Ano? Anong problema? Hindi mo talaga gets, no? Ako? Kailangan akong umalis. Siya ang akin. Kahit anong pagmamakaawa mo, hindi siya magiging sa'yo. Pakinggan mo ako. Ako ang nagligtas sa'yo, okay? Ako ang Don. Kasama mo na ang Ellisons, naintindihan? Ako ang hari dito. Kaya ikaw ang reyna. Naintindihan mo? Kung tulungan kita magiganti, magiging akin ka. Parang magandang deal, di ba? Jesus, Daisy. Gagamitin mo ang sarili mo para pilitin akong tulungan kang maghigante. Oh, Diyos. Anong ginagawa mo dito, Mila? Gusto mo ulit abalahin si Daisy? O gusto mo akitin si Ethan? Whatever. It's fine.
Nakita ko lang bariw niya at dinala ko lang. Nagpahiya ka sa party na yon. Huwag mong abalahin si Ethan. Jesus, Leo, relax. Alam na alam kita. Ngayong alam mo na si Ethan ay gwapo, bata, at tagapagmana ng pamilya Ellison. Gusto mong makuha siya, hindi ba? Cute ka kapag seloso. But trust me, walang interes si Mila kay Ethan Flores. Saka, alam ko, hindi kita malilimutan o sasabihin mo sa buong mundo at sa mga magulang natin, di ba? Alam mo na adik ako sa'yo, di ba? Shh, alam ko. Pero may tsismis tungkol sa atin, Dio. Kailangan ko ng iba para taguan tayo. At kailangan mong bawiin si Daisy. Para sa atin, para sa reputasyon natin. Babawiin ko si Daisy sa siraulo. Good. Guess what? Alam ko na si Mrs. Ellison at ang nanay natin nag-college sa isang universidad. Mag-iimbestiga ako. Baka may mahanap akong kakaiba. Okay, relax, Daisy. Simplang usapan at hapunan lang. Mila Scott, anong ginagawa mo dito? Gabi na at mapanganib sa labas. Kaya inalok ako ni Mr. Ellison na siya ay isang gentleman. Binigyan niya ako ng tuluyan dahil wala akong paraan umuwi. Hindi ka makatawag ng taxi? Daisy? Kailangan kong sabihin. Pasensya na sa nangyari. Sana maging magkaibigan tayo. Mila, puntahan mo ang kwarto mo. Nasakop ko na si Leo sa palad ko. Gagawin ko rin ang parehong paraan kay Ethan. Hindi mo pa rin naiintindihan, di ba? Wala na akong pakialam sa utos nila. Gusto mo makita akong lumaban para sa'yo, Ethan? Panoorin mo ito. Magaling, Miss Smith. Anong laro to, Daisy? Ako ang nobya ni Mr. Flores. At ayaw niyang mag-entertain sa'yo. Kung pwede naman sumama sa akin sa taas. Well, akong hulaan mo kung anong ginagawa namin sa oras na libre. Nobya? Nils, tara. Umalis ka. Mrs. Scott, alisin na po kayo. Sige, Daisy Smith, panalo ka ngayon. Subalit, maghintay ka lang. Ethan, first time ko to. Pakityante lang po. Tingnan mo ako. Nagpapakitang gilas ka lang kanina para kay Mila. O gusto mo talaga to? May gusto ka ba sa akin? Matagal akong ginugulo ni Mila. Siyempre, gusto kong ipahiya siya. Gusto din kita, Ethan. Una kong gabi, takot na takot ako. Akala ko, ikaw ay isang nakakatakot na matandang lalaki. Ngunit hindi ka. Bata ka. At makapangyarihan at... At ano pa? Ang cute mo. Mas cute pa kaysa nung bata tayo. Oo. Sa pangit na peklat na to, diba? At nakuha ko to habang sinusubukang iligtas ang aking ama sa pamilya ng krimen ng Colombo. Kinuha nila ang isang kawawa.
Sinubukan kong iligtas siya pero binaril nila ako sa mukha. Halos hindi ako nakalabas. Ang aking ama, hindi siya nakaligtas. Tapos lahat, akala ko, ang pumatay sa kanya, alam mo. Di nataga na mahanap ako ng Ellisons. Pinanggap nila ako. Ang matriarch ng pamilya, si Anna, sinabi na niya, maliban sa pangit na peklat na to, di ba? Tuwing pupunta ako sa event ng Ellison bilang Ethan Ellison, kailangan kong itago ang peklat na to. Naiintindihan ko. Ngunit hindi ito pangit, Ethan. Hindi para sa akin. Ito ay patunay sa kung gaano ka lumaban at kung gaano ka nakaligtas. Sapat na, nagsasawa na ako. Alex, bilisan mo at hilahin si Ethan at ang puta na yan palabas ng kama. Paumanhin, ma'am. Hindi ko magawa. Bawal talaga ako na gambalain siya. Bakit sila nandito? Huwag kang mag-alala. Ako na bahala. Halika. Ina, anong ito? Bakit mo din dinala ang dalawa, ha? Ina? Dapat siguro ipakilala kita. Ina, si Daisy ito. Walang pakialam. Hindi ko kailangan malaman ang pangalan ng pinakabag mo. Nandito ako para pag-usapan ang bagay na talagang mahalaga. Higit pa siya sa ganoon at naisip ko na kayong dalawa ay dapat magkakilala ng maayos. Ano siya? Hindi pwede. Huwag magsinungaling kay Mrs. Ellison. Kahapon lang sinabi ni Daisy na siya ang iyong asawa. Hindi, kahapon lang. Ngayon, siya ang aking fiancé. Ano? Nonsense yan! Magaling kang manloko, hindi ba, Daisy? Mula kabit, naging fiancé sa loob ng isang gabi. Mr. Ellison, natatakot ako na hindi pwedeng si Daisy ang iyong fiancé. Leo, tapos na tayo. Umalis ka sa buhay ko. Daisy, huwag magyabang. Hindi kang pinag-uusapan dito. Pakinggan mo ng mabuti. Noong kolehiyo, ang aming ina na si Caroline Scott ay kasama sa sorority ni Miss dito. Silang dalawa ay nagkasundo na ipakasal ang kanilang mga anak sa hinaharap para pag-isahin ang pinakamakapangyarihan at mga pamilya sa lungsod. Ibig sabihin, Ethan, ikaw ay may fiancé na. Hindi yon patas. Pwedeng pakasalan ni Ethan ang gusto niya. Kabaliwan ito, ha? Kakasalan ng babaeng parte ng kasinungalingan mo 30 taon nang nakalipas. Naintindihan mo ba? Tsaka, ang pamilya Scott ay may maraming itinatagong kaloko. Hindi ko gustong makipag-ugnayan sa kanila. Oh, well, chismis lang yan. Paliwanag na si Leo at Mila sa akin ang lahat. At kilala ko si Caroline Scott. Hindi niya hahayaan ang ganyang klase ng kalaswaan sa kanyang bahay. Mrs. Ellison, kailangan mong makinig sa akin. Nagsisinungaling sina Leo at Mila. Alex, ipakita mo ang ebidensya. Wait! Hindi na kailangan yan! Walang ang lumang kaibigan. Ay panlilang lang. Gusto niya akong ikasal sa Scotts. Ngunit bakit? Di namin sila kailangan. Ethan, sa tingin ko, dapat akong... Huwag kang magsalita, bitch! Hindi lalaban si Ethan sa kasal na to kung hindi mo siya nilandi. Okay, makinig ka. Huwag mong kausapin ang fiancé ko ng ganyan. Naiintindihan mo? Intindihin mo ang sinasabi ko, ha? Basahin ang labi ko. Hindi ko siya ikakasal.
Sa totoo lang, hindi ka pang Isa pa. Ang lugar na to ay hindi sa inyo, ha? Ang lugar na to ay sa Flores. Kaya kayong tatlo, mag-fuck out. Okay lang ba si Mrs. Allison? Stable na siya pero hindi pa ganun kaganda. Sabi ng doktor, kailangan niya ng gamot pero ayaw nila ibigay sa kanya. Kahit anong pilit ko. Isang kakaiba, sunod-sunod. May nangyayari. Pasensya na. Sumamang kanyang pakiramdam. Kaya siya dinala sa ospital. Hindi ito kasalanan mo, ha? Ikaw na ang aking babae, Daisy Smith. Kahit anong sabihin ng aking ina, okay? Kakausapin ko siya. Bigyan mo na ako ng oras pag nagising siya. Sasabihin ko sa kanya lahat ng ating nakaraan. Lahat. Asyurado makukuha natin ang kanyang basbas, ha? Magkakaroon tayo ng basbas. Niluluto na siya ng putang yan. Okay. Oras na para sa plan B. Mag-ingat ka, Ethan Flores. Bigay mo ang phone ko. Hindi pwede. Gagamitin mo lang yan para tawagan niyang puta. Oh, at huwag mag-alala kay Alex. Naasikaso ko na siya. Sa huli, siya ang nagbenta sa'yo sa Columbus para nila kang mapabagsak. Sumalag siya ng bala para sa akin, okay? Hindi niya ako ibebenta. Hindi tulad mo. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Okay, makinig. Kung gusto mong bumalik si Alex, punta ka dito bukas. At mas mabuting manatili ng 2 oras. Imbitasyon sa party ba ito? Birthday party ko. At lahat ng mahahalaga ay pupunta. Kung hindi ka pupunta, pag-uusapan ka at hindi yan maganda sa negosyo. Kaya pupunta ka, okay? Sige. Pupunta ako. Tanggalin mo. Ako na bahala. Manahimik ka lang. Malapit ka nang maging Ellison. Grace, umiyak pa ba ang putang iyon sa iyong balkonahe? Sabihin mo sa kanya na kung gusto niyang hanapin si Ethan, pumunta siya sa party. Ethan, nandito ako. Saan ka? Hi, excuse me. Nakita mo ba si Ethan Flores? Si Ethan Allison ba? Sana mahanap mo siya. Maraming gustong kausapin siya ngayon. Alam mo naman, dahil ito ang engagement party niya. Engagement party niya? Sina Ethan at Mila Scott. Magpapakasal sila. Nasa imbitasyon niya yan. O baka hindi ka talaga imbitado? Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari to. Kaya pala hindi ka nagpakita, Ethan. Ethan, hindi ako makapaniwala na niloko mo ako. Tama na. Aalis na ako. Walang modo. Miss Allison, nakita niya siguro ang putang yon. Hayaan siyang habulin. Hindi na siya babalik. At masyadong mayabang para manalangin. Tiwala lang. Tapos na sila. Pasensya na po, ma'am.
Patawarin niyo po ako. Okay, Daisy, anong ginagawa mo dito? Masaya akong makita ka. Mr. Flores, walang kailangang ipahiya pa ako. Walang kailangan duguan pa ang sugat. Daisy, pasensya na. Alam kong sinabi ko 2 araw, pero nung lumabas ka sa ospital, ako lang... Ethan. Buntis ako. Anong sinasabi mo? Hindi mo kailangang maging masyadong excited. Hindi sa'yo... Daisy, anong sinasabi mo? Ang bata ay kay Leo Scott. Kailan ito nangyari? Wala kang pakialam dito. Sa tingin ko, dapat na lang tayong maghiwalay na. Paalam. Daisy, sandali lang. Pakinggan mo ako, ha? Look, lahat ito aking kasalanan, ha? Pinapangako ko. Sinabi ko 2 araw, pero pinabayaan kita ng 2 linggo. Sa akin, huwag mo akong itaboy sa buhay mo, ha? Ipangako mo. Bakit hindi ka galit? Bakit hindi ka galit? Nabi ko lang na niloko kita sa ex ko at buntis ako. Okay. Dahilan ka, di ba? Mayroon din ako. Amada ka. Mayroon kang baby. Okay, baby natin yan. Parang ikaw, kahit hindi akin ang bata, naalagaan ko siya. Pinapangako ko yan. Alam mo ba? Mali ka. Akala ko engaged ka na kay... Bitawan mo siya! Alam ng lahat na ito ay engagement party ni na Ethan at Mila. Pinilit mo pa ring agawin siya? Walang hiya kang puta! Engagement party kay Mila? Anong pinagsasabi mo? Hindi pwede. Hindi... Wait, hindi ka engaged kay Mila? Anong nangyayari? Hindi man lang alam ni Ethan? Kabaliwan ito. Kaya, ano ba talagang pinagdiyong natin? Okay, lahat. Pasensya na. Parang may maling pagkakaintindi. Ina, sinabi mo birthday party ito, okay? Ano ito? Isa na namang sick, twisted games mo? Mga kababaihan at mga gino, lahat ito ay isang malaking pagkakamali. Pwede na kayong umuwi. Hindi totoo ang engagement na ito. Hindi. Wait! Para sa akin, may maling Totoo nga na ito ay engagement party. Ngunit hindi para sa amin ni Mila. Ang totoo, ang aking tunay na fiancé, Daisy Smith. At Ina, maraming salamat sa paghahanda ng party na ito. Ang ganda talaga. Ikaw talaga, nag-excel ka. Daisy Smith? Sino ba yan? Ang sabihin natin, parang walang pera. Oh, Diyos. Alam niya, si Daisy na ang minamahal ko simula bata pa. Matagal pa bago ako naging bahagi ng pamilya ng krimen ng Ellison o Flores. Mahal ko siya. Buong puso. At kung wala siya, hindi ako narito ngayon. Isang buwan nang nakalipas, natuklasan ko ang malupit na sekreto ng pamilya Scott. Palagay ko, si Mila ay may relasyon sa kanyang kapatid na si Leo. Kasuka-suka talaga. At ginagamit si Daisy bilang panakip. Kaya naglagay ako ng baril kay Mila at nagkasundo sa kanyang... Lahat para iligtas si Daisy. Ginawa mo lahat yan? Oh. At sigurado akong marami sa inyo ang naiisip na hindi karapat-dapat si Daisy para sa akin. Pero ang totoo, hindi ako karapat-dapat para kay Daisy. Ikaw lang talaga. Simula pa lang. Oh. Anong the fuck? Niloko mo ako, Ethan? Putang ina, mawawala siya. At ikaw? Walang kwentang matandang puta! That's it! Wala na akong pakialam. Oras na para ilantad ang inyong mga kalokohan. Huwag, Mila! Mahal! Maayos ko to! Oh, talaga? Kaya mo?
Kalokohan. Ina, anong tinatago mo? Ethan Flores. Si Anna Ellison ang pumatay sa iyong ina. Ina? Mila, sigurado ka ba? Malalim na akusasyon yan. May ebidensya ka ba? Well, si Mrs. Ellison ay matandang kaibigan ng aming ina na sinabi sa amin ng lahat. At ang ama ni Ethan dito ay may relasyon sa stripper. At nabuntis niya ito. At ang sanggol ay si Ethan Flores. Oh, hindi siya prinsipe ng mayayaman, kundi bastardo ng trailer park. Nang malaman ni Anna, gustong patayin ka niya. Oo, namatay ang iyong ina para iligtas ka at iniwan ka sa kalye para ampunin ang gang. Nang malaman ng mga shareholder ng Ellisons ang tungkol sa'yo, gustong isama ka ni Anna dito at ipanggap na siya. Nang malaman ko ang lahat ng ito, naisip ko, hey, gumawa tayo ng deal, ha? Kasalanan sa pamilya ng Ellison o ilalantad ko ang lihim na ito? At dahil hindi na ako makakakuha ng singsing, ilalantad ko na lahat. Hindi ito kasalanan ko. Ay nang kasalang buhay ko. Ang mga pakikipagrelasyon niya, nakakahiya. At mayroon pang sanggol, habang ako ay hindi mabuntis. Kinamumuhian ko kayong lahat. Sumilens! Pakinggan mo ako! Akala ko itinuring mo akong basura dahil matagal kaming magkalayo. Ngayon ko lang nalaman na ikaw ang dahilan. Pumatay ka ng aking ina. Naiintindihan mo ba ako? Ang lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay kasinungalingan. Hayop kang mamamatay tao, puta! Patayin na kita ngayon mismo! Naririnig mo? Paputukin ko ang utak mo! Paki! Huwag kang magpaputok! Ako lang ay sinusubukang protektahan ng pamilya. Paki! Huwag kang magpaputok! Ethan, hindi ka katulad niya. Hindi ka maniyak na pumatay. Huwag kang bumaba sa kanyang antas. Mapalad ka lang na nandito siya! Saan si Alex? Siya! Buhay siya! Umamin ako! Nasa basement ng kapitbahay! Mas mabuting buhay siya. Naintindihan mo? Kung hindi, patay ka na. At ano man ang mangyari, ikaw ay gagastos ang natitirang buhay mo sa iyong mga tuhod. Humihingi ng tawad sa akin. Intindihin mo yan! Ethan! Ituro mo ang baril kay Mila! Siya ang nagbigay ng lokasyon mo sa Columbus! Halos mamatay ka dahil sa putang iyon! Wait, kailan ito nangyari? Kaya siya nawawala. Binaril siya sa labas ng ospital at muntik nang mamatay. Alex, salamat. Buhay ka pa. Boss, narinig ko binaril ka rin. Okay ka lang? Okay lang ako. Mantik ka nang mamatay. Akala ko iniwan mo na ako. Okay lang. Wala kang alam, di ba? Okay lang. Saan kayo pupunta? Dapat din yung maramdaman ang hustisya ng pamilya Flores. Alex, dalhin si Anna Ellison dito. Ikulong siya sa bahay at itong dalawang palaboy, kulungin sila sa basement. Walang pagkain, walang tubig. Ipahiram sila. Huwag, baby. Please. Iritas mo ako. Huwag nila akong dalhin. Leo, maga! May sasabihin ako. Akala ko, nagsisinungaling ka. Sinaktan mo ako. Gusto kong saktan ka. Ikaw ang ama ng bata. Resultant ng pagsusuri. Daisy, tatay na ako. Ooh! What? Mahihilo ako! Totoo ba? Ikaw at si Miss Smith ay engaged? Ang galing naman! Alex, higit pa si Daisy sa pagiging fiancé ko. Magiging tatay na ako. Ang galing, boss! Sila lahat. Maraming salamat sa pagdating sa aming engagement party at sa pagpunta dito.
Gusto kong gantimpalaan kayo ng pantay na bahagi ng pamilya Ellison. Maraming salamat mga kaibigan. Mahal namin kayong lahat. Alam mo, Alex, ayoko talaga magdamit ng ganyan. Para kay Daisy. Boss, sigurado ka ba dito? Ayos lang sa akin na maging best man, mga mayayaman. Tatawanan ka nila dito. Putang ina nila. Nag-sacrifice ka para sa akin, Alex, okay? Hindi lang tauhan. Pamilya ka. Ikaw ang ninong ng anak ko, ha? Gusto pa nang makilala ng baby si Tito Alex. Miss Smith, Daisy, masaya ako para sa inyo. Salamat Diyos, magkasama na kayo. Mahal na mahal ka nito simula pa. Araw-araw niyang sinasabi, si Daisy ito, si Daisy, yun. Hindi siya mapigilan na magsalita. Alex, bitawan mo na, ha? Okay, kayong dalawa. Gawin na natin. Halika. Ethan, ang pagkikita natin ay regalo ng langit. Niligtas mo ako sa kadiliman at ipinakita kung ano ang tunay na pag-ibig. Palagi mga anak na panalo ang pag-ibig. Dahil sa atin, nanalo.